Ka ng mahal sa buhay. Alam naman natin na napakasakit mawalan sa buhay. Yung tipong dumating ka ng pagsubok na nawala yung magulang mo, nawala yung best friend mo, nawala yung isa mong mahal sa buhay, kasintahan mo. Yung tipong makaka-feel ka na wala nang sa yung buhay ko. Ano ba bang sa yung buhay ko kung wala na yung taong mundo ko? Diba? Ang hirap ko yung isang tao, naging mundo mo. Pag nawala yun, saan ka napupulot eh? Si Abayawe nakapitan. Di ba? Ang Rabbi Yeshua nga eh. Nawala din naman si Rabbi Yeshua ng mahal sa buhay Di ba? Pero, ang nakakatawa doon, kahit alam ni Rabbi Yeshua na kaya ng buhay muli si Lazarus, umiyak pa rin siya. Di ba? Ba't kung ikaw normal na tao, kaya mong buhayin isang tao, tingnan mo iiyak ka pa. Ba't ko pa iiyakan si Lazarus? Kaya mo naman niyang buhayin eh. Pero hindi. Si Rabbi Yeshua, pinakita niya na tao rin siya. Pinakita niya na nakakaramdam siya ng pagdadalabhati, ng kalungkutan. Pero hindi to the point na susuko na siya. Nakikitilin niya na yung sarili niyang buhay, susukuan niya na wala nang saysay. Kundi para ipakita na yung kamatayan ay parte talaga yan ng ating buhay. At yung mga pagsubok, okay lang naman umiyak. Okay lang magdalamahati. Pero lahat yan mapapawi. Dinaanan ko na yung truth na sinasabi. Ano ba yung truth na yun? Pagdating na kaharian niya mangyawi. Sabi sa Revelation. Welcome mo kung si Abayawe lalapitan mo una. Revelation. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamahati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. Hallelujah po ba? Palpakan natin siya Abayawe. Kaya kung meron man tayong kababagan, pagsubok sa buhay, nararamdaman, or napakabigat, hindi man natin ito kaya ikwento sa ating mga kapatid. Pero let the truth sink sa buhay. Yung katotohanan na yun, hindi man yun kaya intindihin ng kaibigan mo na hindi naniniwala sa Biblia, hindi ka man kaya mabigyan nila ng advice. Pero ayun yung katotohanan. Sinabi na sa Revelation na darating yung pagkakataon na hindi mo na kailangan maghirap, maghanap ng makakain sa pang-araw-araw. Dahil siya ang Yahweh mo mag-provide mo. Hindi mo na kailangan, di ba kailangan mag-overthink na tumatanda na yung magulang ko, tumatanda na si mama at si papa, paano na lang kung nawala sila. Samanta, sila yung buhay ko, mahal na mahal sila. Hindi mo kaya mawala yung magulang mo. Pero darating yung araw na sinasabi nito, wala nang dalamhati, wala nang iiyak, dahil wala nang mamapatay. Lahat tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Hallelujah! Kaya para sa ating recap, ano ba yung mga simple guide para ma-feel natin yung sila? Una rito, stop and breathe. Sumunod, evaluate yourself. Next, listen to understand. Listen to understand, not just pwede, kundi sa ating puso. Sunod, acknowledge and confess and pray and worship and respond in humility. Sa ating last, ay hold, stay a little longer, at let the truth sink in sa buhay mo. Kaya, mga kapatid, hindi kailangan na tumisabag ka lang na nagkakaroon ng sela. Technically, sela is pahinga. Basta patay isang pahinga. Pero hindi kailangan tumisabag ka lang ang magbabasa ng Bible verses, mag-worship kay Abayawe. Diba? Yung sela ay isang pahinga na pwede mong gawin habang kayo nagko-commute. Diba? Sino rito yung mga madalas makinig na mga worship song habang nagmo-motor, habang bumabiyahe? So, way na sela lang. Di ba? Oo. Minsan to the point na parang hindi ba ang bigat? Mabaway habang nagko-commute, nag-LRT. Di ba? Habang nasa jeep. Nasa work. Minsan merong punto sa ating buhay na kapag tayo nakikinig sa isang song, worship song, bigla na tutuloy yung luha. Sino rito, madalas nakaka-feel ng gano'n? Di ba? It's a way of yun, nakasila, yung pahinga yun. Kasi nailabas mo yung nararamdaman mo. At minsan naman,
Yung CR, mararamdaman mo rin habang kayo naglalaba. Diba? Pahinga yun. Habang nakikinig kayo, mas nakikinig kayo papadudot, makinig ka lang mga sermon na elder. Oh. Diba? Pag naglalaba. Na wag ka papadudot. Problema ka. Papa ni Eric eh. Kapag nagluluto, yung mga Ilocano na ano, yung puro love story yung ano, love story yung kwento yung pakinggan sa YouTube. Di ba? Wala kasi, sabi ako sa akin. Umalis ka. Umuwi na pala. Sayang. Next na rito, yung tipo na nag-moment ka sa CR. Yan. Sino madalas na nag-moment sa CR? Hindi yung ano, nag-moment lang na ano, dumudumi ah. Yung tipong, ako minsan, ano, pag may kailangan ng gawing decision sa buhay, pupunta ko siya, doon na nag-pray. Kasi, alam mo yun, kahit sabihin mo siya, kahit sabihin mo mabaho. Pero siyempre, kung nag-pray ka kaya mong Yahweh, babaliwalain mo na yun eh. Kasi moment mo yun. Ang hirap kaya mag-pray ng ano, nang nasa public ka. Baka yun sa lahat talaga ng private place. CR lang kasi yung private place eh. Kaya, yan, sa kabila ng ating mga pagkabis sa buhay, mga O dati sa ating mga buhay, worship. ang sila ay isang Isa. bulong niya ang Yahweh. Ano ba yung bulong niya ang Yahweh sa atin? Sabi niya rito, huwag mo madaliin na. Kumalma ka, at ako ang bahala sa iyo. Hallelujah! Praise Yahweh. I'm sure na ayan yung kailangan natin. Diba? Kailangan natin yan, mga kapatid. Kasi bro, naghahanap ng work. Diba? Alam natin na hindi madali na maghanap ng work. Hindi madali na makibagin sa Maynila. Sa ating mga may trabaho na, diba? Alam natin na lahat tayo araw-araw sinusubok ng ating pasensya. Sinusubok tayo, tinatempt tayo ni Satan. Madalas talaga yung pag-tempt sa atin, mga kahinaan natin, mga katrabaho natin, yung ugali natin. Pero, yun nga, ang sila ay isang pakanyaya ni Amang Yahweh na pagkakaroon ng mapayapang paghinga. Diba? Sila. Hallelujah. Diba? Sabi nga sa Psalms chapter 46 verse 10, verse 1, be still and know that I am Yahweh. I am exalted among nations. I am exalted in earth. Kaya, hallelujah! Kaya mga kapatid, isang request ko lang po tayo ito kayo mga kapatid. Tayo mag-pray lang muna mga kapatid. Panadali lang pray lang po ito para sa mensahe ngayon. Speak po mga kapatid. Hallelujah! Amang Yahweh, papapaya rin sa lahat. Maraming salamat po sa aming mga narinig. Amang Yahweh, kami po'y humihiling sa inyo lumalapit. Sa gitna ng ingay, ay tinataas ko po ang katahimikan bilang handog sa iyo, Amang Yahweh. Turuan mo akong tumigil at pakinggan ka. Nalhin mo ako sa pahingahan ng iyong presensya. Sa iyo ako nagpapahinga at sa iyo ako sumasamba. Ang Yahweh lamang ito, ang Yahweh dinadalangin, tinataas namin sa pauling ito na lang isang halo na natin na Yeshua Messiah. Hallelujah. Hallelujah. Tingnan po ang aking mensahe sa hapon na ito. Lahat ng ito kaya mga Yahweh. Happy Shabbat sa ating lahat. Hallelujah.